Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction ko sa naganap na press presentation para sa Miss Universe Philippines for 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay na-excite kahapon sa ipinakilalang 51 candidates ng Miss Universe Philippines. Talaga naman masasabi ko na etong batch na to ay matindi. Bukod doon sa napakadami nila, imagine niyo 51. Pero matindi silang lahat. Talagang lahat sila ay palaban. No? Lahat sila halos magaganda. At Diyosa naman talaga, di ba? So, ang daming mga Diyosa. Kaya, medyo mahigpit ang labanan. And then, nandoon din tayo na nagtataka tayo bakit walang Miss Bohol ngayon, di ba? Miss Universe Bohol. Bakit hindi sila nagpadala ng representative nila? So, yon. So, inaasahan din natin na sana sasali si Pauline Adelex, si Christine Magcari, si Winwin Marquez, saka si Aliana Aduana na magbabalik sa Miss Universe Philippines pero hindi na natin sila nakita. So, siguro some other year, mapapanood ulit natin sila. Samantala naman, ang first runner-up na si Winwin Marquez ay naging host kagahapon dito sa kanilang press presentation. And then, of course, hindi rin nawala ang reigning queen na si Maria Atisa Manalo na talaga naman napakaganda. Para sa akin, isa sa mga standard of beauty na tinitignan ay ang beauty, syempre, ng Maria Atisa Manalo. Para sa akin, kung pipili ka uli ng mananalo Miss Universe Philippines, I think you have to look talaga yung beauty ni Atisa. Pero kung kaya pa natin i-level up, why not? Pero nakikita ko naman na marami naman talaga na halos pumapantay sa beauty ni Atisa at meron tayong kandidata na nakikita na talagang pwede na at ready na kung bukas na mag-Miss Universe, di ba? So, lahat tayo dyan looking forward. So, kahapon nagkaroon ng parade ang mga candidates, ang 51 candidates. Medyo doon nakulangan lang ako kasi wala ako masyadong nakita na video na talaga inisa-isa sila. So, walang ganon. And then, yung pinababa sila sa escalator, I think mas maganda kung in-introduce sila doon isa-isa, pinababa ng one by one. I think doon makikita mo na parang ay mas bongga, di ba? Kung sakali man na, alam mo yon na ganun yung ginawa. Kasi parang feeling ko, mas may emphasize mo yung candidates na yung kanyang caliber, ito ba ay pang Miss Universe, o di ba? O kung saan man yung beauty niya. So, sabay-sabay sila, medyo parang ang hirap kasi parang lahat sila magaganda, di ba? Pero ang mga napansin ko doon sa part na yun sa escalator, ang napansin ko si Muntinlupa, bongga, paandar kasi may panghat siya. Tapos bongga din syempre yung si Miss La Union, si Miss Baguio. Ay nako, ang ganda. Tapos yung Iloilo, di ba? Mga Cebu, di ba? Cebu representative, si Cebu City at saka si Cebu Province, magaganda sila. And then, ayun yung napansin ko. Pagdating naman doon sa may press con na talaga kung saan, ayun na, nagkaroon ng konting event. Siyempre bongga yung mga dancer. And then, ayun, talagang pa-surprise kasi tatlo-tatlo ang labas ng candidate. Siguro dahil yung oras, ini-estimate nila yung oras. Pero para sa akin siguro mas maganda kung ang ginawa nila ay one by one. Kasi kung one by one, parang alam mo yun, may konting lakad, tapos sana pinagsalita na nila para rinig mo na yung boses nila at makita mo na dito kung sino yung mas bongga, ganon. And then, 3 by 3
So, nire-respeto ko naman kung ano naman yung gusto ng organization. Kasi kahit naman kumuda ako na, ay sana ganito ginawa ninyo, sana ganito ginawa ninyo. Wala na, tapos na, ganun na yung ginawa nila. But I hope na next time sana, mas mag-focus sila doon sa candidate para yung mga tao mas nakikita at mas napapanood sila ng bonggang-bongga. So yun lang yung akin. Pero syempre, looking forward ako kung ano nga ba ang makikita pa natin sa 51 candidates at mukhang exciting to kasi eto nga sa buwan ng sa buwan ng March, 'di ba? Talagang very busy na sila. And then ayon. So ito yung in-announce dito sa Miss Universe Philippines. Preliminary evening gown, swimsuit, and interview ay hindi nila ilalive. Oo. So walang live na magaganap sa preliminary evening gown, swimsuit, and interview. So dati talaga nagkakaroon sila ng preliminary competition kung saan dito nakikita mo yung girls na talagang syempre iba kapag yung live. Oho, kasi nandoon na parang ramdam mo kung sino talaga yung malakas. And then judging score ay okay naman para sa akin, pero combination ng voting and saka combination ng judging. So parang ganun din naman. Kaya lang, ang problema lang dito ay hindi nga lang live, di ba? So, okay ba to sa akin? Yung voting system, hindi naman na mawawala yun. So siguro ang mas magandang ginawa pa rin ng Miss Universe Philippines, ay inilive nila. Kasi para kita mo kung sino talaga yung mas aaribang, kita mo kung sino talaga mas kakabog. Pero since na isi-set by set nila ang swimsuit and evening gown at saka yung closed door interview ng one by one, I think siguro mas maganda dito na parang mag-focus sila sa bawat kandidata na makikita mo talaga yung emphasize ng kanilang performance, di ba? Kaya lang, ang problema kasi dito, syempre, kapag recorded, hindi lalabas yung natural. And then, syempre, voting. So, ayan, marami nagre-reklamo. Nako, pera-pera na lang talaga ang labanan. Ako, para sa akin, it's mechanic of game. Sabi ng ganon, kung ito ang paraan mo na mananalo ka sa competition na to, ito yung gawin mo, and good luck, di ba? Good luck sa kanila, and I wish all the best. Ako, wala na akong reklamo dyan kasi expected ko na, syempre, kailangan nila na magkaroon ng voting system para syempre yung mga tao, di ba? At kailangan suportahan yung mga candidates at malaman nila kung sino yung pinakamadaming boto. Pero kasi at the end of the story, kahit pa ganun yung sabihin mo na ay, ito, maraming supporters to, ito ang mananalo, hindi rin natin alam, di ba? Meron talaga silang makikita dyan na girls kung sino. Kaya lang kasi kung ito yung basihan, parang recorded lahat, and then parang nasa kanila talaga yung control. So, yun, ganun lang. Pero naniniwala naman ako na hindi ko alam kung maganda ba siya o hindi. Pero naniniwala ako na pinag-aralan nila to ng maigi. And then, bigyan muna natin sila ng chance na maipakita yung gusto nilang mechanic ng laro sa atin. Kumbaga, hayaan na muna natin na mag-work yung mechanic nila. And then tingnan natin sa pagkatapos ng Miss Universe kung makakatulong ba talaga yung ginawa nila o kailangan nilang palitan. Kasi kung ngayon pa lang nagko-complain na lahat, parang hindi pa naman natin alam kung makakabuti ba talaga to o hindi sa pagpili na magiging bagong Miss Universe. Ngayon, ang akin, kung talagang malakas talaga yung kandidata at maraming sumusuporta, edi go and support lang, di ba? So, for now, parang feeling ko, yung bagong mechanic nila, hayaan na lang muna natin sila na ipakita sa atin yun, yung proseso. And then, kapag nakita natin na, ay, ito hindi nakakatulong to, ay, ito okay to, dito na lang, di ba? Pero syempre, tulad na sinabi ko, ihanda na ninyo ang pamboto ninyo. So, yan. So, ganun na talaga ang pageant now. Kasama na yung voting system at hindi na mawawala yun. So ako, para sa akin, interesado pa din ako sa kanilang gagawin na bago.
Pero nandoon ako na sana mas mapili nila yung the best. And then, sa mga candidates naman, ayun, so good luck sa kanilang lahat. Lahat sila may pantay-pantay na score dyan, 0. And then, ayun, so titignan na lang natin kung sino yung aangat. Pero kahapon, sa performance ng mga candidates, to be honest, maraming maganda. Pero naghahanap ako kasi na yung pan-total package talaga na hindi lang siya maganda. Hindi lang na marunong magsalita. Gusto ko yung total package talaga na pag tinignan mo kagad, ay alam mo na pang-international to, ay alam mo na kaya. And then kahapon sa totoo lang hindi naman sa pambabayas. Sa performance ng mga girls, isa talaga si Bea ang nakita natin na siya talaga ang nag-perform. Yung tipong dito pa lang, simula pa lang ng laban, parang mararamdaman mo, ay, winner na siya. Yung ganon. Kasi talagang total package talaga yung binibigay niya. Performance, ganda, and then of course, lalo na nagsalita. And then, tignan natin, di ba? So, kung siya nga ba ang tatangaling bago Miss Universe Philippines. Maganda din si Tarlac. Si Tarlac nagagandahan din ako. At maganda din yung pambato na Sultan Kudarat. So, ayan nga, botohan nga. So, umasa kayo, si Sultan Kudarat ay talagang makakaabot sa dulo ng competition. Kasi alam naman natin na ang Sultan Kudarat ay the way kung paano sila talaga, alam mo yon, lumaban. Ibibigay nila sa kandidata nila yung 100%. And then, bukod doon kay Sultan Kudarat, kay La Union, gusto ko din yung galawan ni Baguio. Maanda din si Baguio. Si Cebu Province, Nicole Bermeo. Kaya lang si Nicole Bermeo, ang nakita ko sa kanya, very grand yung eksena niya. So parang, para siyang nasa Miss Grand. Ganon. Pero tingnan natin, syempre, yung pasabog nito, hindi naman mawawala yan. So, kung sino ba yung maraming boto, siya ba ang mananalo dito? Hindi naman siguro. Ito lang yung botohan na to siguro, yung chance lang na makapasok ka sa semifinals or makarating ka sa dulo ng competition. Pero it doesn't mean na kung sino yung pinakamadaming boto ay siya na yung panalo. Ano to, kambasin? Di ba? So, feeling ko hindi ganon. Mag-focus na lang tayo muna sa proseso nila and then tingnan na lang natin kaysa naman na mag-comment tayo. Ang sa atin siguro, i-enjoy na lang natin yung Miss Universe Philippines na yung taon na to. Medyo nakakagulat yung pagbabago pero nandoon na parang tingnan na muna natin kung ano yung laro nila. And then sa mga candidates naman, so I hope na sana magpakita talaga sila ng galing. And let's see, kasi lahat naman may chance di ba? Pampanga matangkad din at okay din. And then nandoon din si Iligan, maganda din si Iligan. Maraming mga candidates na talagang mapapawaw ka sa laban. Ang importante ngayon ay madami silang mga magaganda. Di ba? At matatangkad. Bella Ismael, to be honest, hindi ko siya masyado naramdaman yesterday. Pero yung nakita ko naman yung video niya, nagandahan naman ako. Maganda si Bella yesterday. At winner, di ba? Pero ayun nga, hindi nga lang siya talaga yung masasabi mo na pag-usapan, nagustuhan ng lahat, pero nandoon na for sure lalaban, di ba? So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Ano nga ba ang reaction ninyo sa naganap kahapon na press con ng Miss Universe Philippines? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Thank you.